Alam mo ba kung bakit ginawa ng mga Amerikano ang baril na .45 caliber? Noong panahon ng Philippine-American War, sinakop ng Amerika ang Pilipinas at nakipaglaban sa iba't ibang grupo, lalo na sa mga mandirigmang Moro sa Mindanao. Kabilang dito ang mga huramintado, mga mandirigmang sumusugod ng walang takot, armado ng kris o barong, at handang mamatay sa laban. Bigla silang umaatake sa malapitan, target ang mga sundalo, at tuloy-tuloy ang paglusob hanggang mawalan ng buhay. Ang problema? Kahit binabaril na sila gamit ang .38 caliber ng mga Amerikano, minsan tuloy pa rin ang pag-atake. Parang hindi tinatablan. May mga nagsasabi noon tungkol sa anting-anting, pero sa totoo lang, may ibang dahilan. Tulad ng pagsusuot nila ng makapal o mahigpit na tela na bahagyang nakakatulong sa pagbagal ng pagdurugo. Matinding adrenaline na nagpapababa ng pakiramdam ng sakit. Malakas na determinasyon na magpatuloy kahit sugatan. At ang limitasyon ng .38 caliber na kulang ang lakas para agad mapatigil ang kalaban. Dahil dito, napilitan ang Amerika na gumawa ng mas malakas na baril, ang .45 caliber na ginamit sa Colt M1911 na dinisenyo ni John Moses Browning. Mas malaki, mas mabigat, mas malakas, para siguradong mapatigil ang kalaban.